Ariano naman. Bakit mo iniisip na ibebenta ko ang resort sa isang pangit na katulad ni Perlita? I will still try to persuade the Carbonels to sell by offer them more money. If it doesn't work, there are other means. Alam kong alam mo kung sinong may gawa nito sa'yo. Mga tauhan yan doon ang bumugbog sa akin. Umiram ako ng malaking halaga sa kanya. Nagbanta siya sa akin na kapag nagsumbong ako o hindi ako makabayad kaagad, dinadamay niya kayo. Sasaktan niya yung pamilya ko. Nandito kami because I finally decided bebenta na namin sa'yo ang resort. Hindi na ho akong interesadong bilhin ang resort ninyo. Ano ang makapagpapabago sa isipan mo? Halikan mo ang mga paa ko. Sabihin mo sa kanya ang ginawa sa akin ng pangit na walang iyang nanay-nanayan niya. Binlaf ako. Ang sabi niya sa akin, halikan ko yung paa niya na kipangit-pangit, bibili niya ang resort. Pagkatapos, hindi raw niyan bibili ng resort? Marilyn? Jerome, Malungkot ka, Marilyn. Iba pa bang problema? sunod-sunod din yung kamalasan na nangyayari sa pamilya ko. Tapos si Nay Perlita, hininga namin ng tulong. Pinahihapan niya si Lola eh. Ay, may huwag kang magalala. Congrats to me. I know. Congratulations. Nay! Kailangan ko ba gusto nga? Oh my God! Gosh! Darlene! Oh my God. Ano ba? Marilyn! Tawag mo ako. Marilyn, nasaan na yung manners na tinuro sa'yo ni Lola? Nag-aasal squatter ka na naman, no? Oo, inaamin ko. Laking squatter ako. Pero mas tao naman yung ugali ko kaysa sa'yo. Kumpara sa'yo, isabi mo man niyang napakabango mong pabango, umaalingasaw pa rin yung ugali mong bulok. Teka lang, ha? Ano ba ginawa ko sa'yo? Why are you attacking me like this? Dali, pwede ba? Huwag ka nga magmalinis. Nabalitaan ko kung anong ginawa ni nanay kay Lola. Sigurado ako may kinalaman ka doon. Alam mo, wala na nga akong ginagawa sa'yo. Wala na akong ginagawa sa inyo. Kaya pwede ba, stop accusing me. Nanahimik ako, Marilyn. Tama na ang palabas, Darlene. Alam kong ginagamit mo si nanay para gantihan ang mommy ko at ang lola ko. Darlene, hindi ka na nahiya. Nanay mo yan, oh. Napakabait na tao ni Nanay Perlita, pero binababoy mo siya. Hey, Marilyn. Kung ako sa'yo, mag-iingat ka dyan sa mga sinasabi mo. Tandaan mo, nandito ka sa pamamahay ko. Hindi ako natatakot sa iyo. Kuya, paalisin mo na siya. Ma'am, sige lang. Ano ba? Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakakausap ang Nanay Perlita ko! Marilyn, umalis ka na! Ano? Sige, ano gagawin mo sa akin? Kuya, sabihin mo na siya, umalis ka na! Sige na! Hindi namin kailangan ng squatter dito! Umalis ka na! Marilyn! Marilyn! Ano nangyayari dito? Ma'am, Ano kailangan mo? Nay, parang awa mo na. Huwag ka makikinig sa babaeng yan. Nilalason lang niya ang isip niyo. Alam ko na may kinalaman siya doon sa ginawa niya kay Lola. Sana huwag kayong makikinig sa kanya. Walang kasalanan sa Darlene. Kung ano man ang nangyari sa amin ng lola mo, desisyon ko yun at hindi ko pinagsisisihan. Ma'am Giselle? Jerome, anong ginagawa mo dito? Ano po, dinala ko po yung kaibigan ko sa ER na sugatan po kasi. Ria si Ma'am Giselle, mami ni Marilyn. Ma'am Giselle si Ria po, kaibigan ko po. Hello po. Hello? Si Marilyn po. Actually, hindi ko nga alam kung nasaan siya eh. Hinahanap ko nga eh. Tawag ako ng tawag sa telepono niya pero naiwan niya dun sa kwarto ng daddy niya eh. Sa totoo lang po, nakausap ko rin siya kanina. Naghinga po sa akin ng sama ng loob. Tsaka po, sinabi po niya yung nangyari sa akin, yung ginawa po ni Aling Perlita kay Madam Charito. Bakit niyo po yung ginawa? Nakiusap naman sa inyo si Lola ng maayos. Bakit yun naman siya pinahiya? Minsan din akong nangailangan at nakiusap sa kanya ng maayos. Pero anong ginawa ng lola mo sa akin? Pero, Nay, hindi niyo ba naisip na pamilya ko yung pinapahiya niyo? Na masasaktan niyo rin ako? Ako
Ako ang una mong pamilya, Marilyn. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Hindi mo dapat kinakampihan si Charito, anak. Nay, buong buhay ko, kayo yung tinuring kong nanay. At taas-taas po ng tingin ko sa inyo. Kaya kahit anong mangyari, kayo pa rin po yung tinuturing kong nanay ko. Pero hindi niyo po ba naisip na kada nasasaktan ang pamilya ko, tas nasasaktan po ako? Ayaw kitang saktan, Marilyn. Pero hindi mo ako masisisi. Hindi naman pwedeng sa lahat ng pagkakataon, papayag na lang akong apihin at saktan ng mga Carbonell. Kailangan din nilang matuto ng leksyon. Nay, kung talagang mahal niyo ako, meron lang po sana akong gustong sabihin sa inyo at hilingin. Ano yun, anak? Para po matahimik na rin ang mga pamilya natin. Mas mabuti pa po siguro kung hayaan niyo na lang ako sa pamilya ko. At hahayaan ko na rin po kayo sa pamilya niyo. Sa pagkakataon po ito, magpapaalam na po talaga ako sa inyo. Tumawag na kaya tayo sa pulis. Baka mamaya kung ano na nangyari kay Marilyn eh. Mama! Marilyn! Anak, saan ka ba nagpunta? Nag-alala ako sa'yo. Nakumbinsi ko po si Nay Perlita na bilhin na yung resort. Kaso meron po siyang kondisyon. Sabi po nila sa akin, mag-impake na daw po tayo ngayong gabi. Bukas na bukas din, umalis tayo sa resort. Saan tayo pupulutin? Saan tayo titira? Ano lang ang sasabihin ko sa mga amiga ko? Na-poor na ako? Mama, huwag mo nang isipin yun. May pambayad na tayo sa mga utang natin, oh. Hindi na nila guguluhin yung pamilya natin. Magpasalamat na lang tayo kay Marilyn. Dahil nilamon niya yung pride niya. Lumapit siya kay Perlita para sa atin. Ayokong pagtawanan ako ng mga amiga ko. Lola. Tama na po. Ano nga palang pangalan mo? Karen po. Naku, mag-iingat ka sa dinadaanan mo, ha? Alam mo, parang magaan ang loob ko sa'yo. Ako nga pala si Perlita. Naalala ko sa yung anak ko. Mauna na rin po ako. Salamat po ulit. Sorry po. Sige, ha? Mag-iingat ka. Opo. Madam!
Mag-iingat po kayo, madam. But of course. Let's go. Langit na mithi minsay kubli, may panahong ito'y makakamit. Eto na yon, 8 million? Bakit ang liit? Ang pangit ng mga furnitures. Siguro kumupit ka, Giselle. Tumawag ka ng interior designer. Papalitan ang lahat ng mga furnitures. Hindi ko gusto ito. Mama naman. Siyempre naman, di ako kumupit. Ano ba naman yan? At saka, ito lang yung kaya ng budget natin eh. At pagkatapos natin magbayad kay Anton ng utang at saka interes, hindi natin kayang kumuha ng interior designer. Ito naman. Oo nga, Lola. Maganda naman siya eh. Maluwag, tapos maaliwalas naman. Mama, konting tiis lang ha. Hayaan mo pag natanggal na tong cast ko at pwede na ako maglakad, maghanap ako ng trabaho. Unang sweldo ko ibibigay ko sa inyo para mabili niyo yung gusto niyo. Hindi ako sanay sa ganito kasikip. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakatira sa ganito kaliit na bahay. I am sure, pinagtatawanan ako ng mga amiga ko. Hindi na Charito ang tawag nila sa akin. Purita. For poor. Lola, hindi naman po. Kaya na naman kayo eh. Di ba may usapan na po tayo na bawal na yung bad vibes? Pasasan pa't makakaraos din tayo, di ba? Kailan pa? Di naman ang kalagayan ni Ziggy. Matatagalan ito bago magkatrabaho. Si Giselle naman, wala namang nalalaman yan kung hindi kumain. Lola, hindi naman po kasi ako tumitigil sa paghahanap ng trabaho para po makatulong sa inyo. Salamat, Marilyn. I know I can count on you. Sige, mauna na kayo. Salamat po. Naman, ang simple-simple ng pinapagawa ko sa'yo, hindi mo naman magawa ng maayos. Di ba pinapasweldohan ka ng tama? Di kung ayaw mo gawin yung trabaho mo, di sige, maghahanap na lang kami ng... Ano nangyayari? Kasi, Mami, simple-simple ng pinapagawa ko sa kanya, tapos hindi niya magawa. Sabi ko sa kanya, napalitan niya lang yung shampoo at conditioner bottles in my bathroom and she can't do it properly. Pasensya ka na. Gawin mo na yung inuutos ni Darlene. Anak, huwag ganun magsalita sa mga tao. Maging mabait tayo. Huwag tayong gagaya sa mga Carbonell, ha? Opo. Pasensya na ako. Ay, Dominic! Hi! How are you? Remember my granddaughters, Marilyn? I never forget beautiful faces. So, how can I help you? Kasi itong si Marilyn, gustong maka-experience ng trabaho. Ako ayoko kasi isa siyang Carbonell. Kaya lang, pinagbigyan ko na rin mapilit eh. Kaya lang naisip ko, kung magtatrabaho siya, kailangan sa first class. So, Dominic agad ang pumasok sa isip ko. Sige po, madam. Pagbibigyan ko na kayo. At tulong ko na rin sa pamilya nyo. I know you've had some setbacks lately. What are you talking about? Ano ka ba naman? Nagpapaniwala ka sa chismis? That is not true. My family business is financially stable. Right, Marilyn? Iha, just wait here. I'll just call the desk office manager to tour you around, okay? Oh, iiwan ko na rin siya. And let's have some tea sometime, ha? Yes, madam. Okay, I'll leave Marilyn na. Marilyn, you enjoy your first job. Okay? Okay. Go ahead. Oh, Dominic, ikaw na ang bahala, ha? Yes, madam. Bye! Bye-bye. Daddy,
Yes, Iha. Birthday ko na po kasi next week. So may request po sana ako sa inyo. Yes, of course. Yun nga, since it's my birthday, baka pwedeng mag-celebrate ako. Pero ayoko kasi dito sa resort because I've celebrated almost all of my birthdays here. Aw. So, baka kung pwede lang, I could have a bigger venue. Would you believe that I was thinking about the same thing? Gusto kong i-celebrate ng engagement namin ng nanay mo kasabay sa birthday mo. What do you think? I think that's a great idea. Yes. So Thank let's you, do it. Daddy. Thank you, thank you. Everything for you, my darling. I love you. I love you too. So, I think we should start planning. Yes, let's do it. Anytime you want. Giselle, penging juice? Mama, wala ho tayong juice. Tubig na lang ho. Fine, ice cold water. Ang init! Walang aircon. Bakit wala tayong aircon, Giselle? Dapat to centralized. Wala na nga ho tayong pambili ng juice. Maghahanap pa kayo ng aircon. Tsaka wala tayong yelo. I'm bored. Please get my book upstairs in my room now. May ginagawa ako, oh. Hindi mo na nga ako tinutulungan. Utos ka pa ng utos. Tumulong ka kaya? Na? Ang tamad-tamad mo naman. Ano bang ginagawa? Mahirap na yan. Talaga yun, Oo, naririnig ko na po yung pag-aaway niyo, Lola, Mami. Kailan ba ako hindi magiging referee sa inyong dalawa? Ang tamad-tamad ng nanay mo eh. Ako pa talaga. Utos ng utos. Mami, meron nga po pala akong dalang manok ko. Para naman po, may konting special sa dinner natin ngayon. Salamat, ha. Tsaka na, I'm sorry. Sorry po saan? Kasi malapit na yung birthday mo, tapos wala man lang tayong panghanda. Wala po sa akin yun. Hindi naman po importante yun eh. Basta po ang hiling ko lang sa birthday ko. Sana malagpasan na po natin lahat to. This place is perfect. Parang ayoko na maghanap ng ibang lugar. Gusto ko dito na lang ako magsi-celebrate, no? I know, right? It's amazing. But the question is, available kaya yung place na to para sa birthday mo? Kaya nga tayo nandito, di ba? Para mag-inquire. Sir Ed? Hi, ma'am. Good morning. Hi, sino pwedeng kausapin para mag-inquire for a reservation here for an event? Excuse me po, ma'am. Papatawag ko lang po si Miss Carbonell. Miss Carbonell? Stephen, sino daw yung naghahanap sa akin? Ma'am, sila po. Sige, thank you. Sige po. Excuse me, ma'am. How can I help you? Hi, Marilyn. Fancy seeing you here. Dito ba? Marlis. Jerome? Marilyn? Hi, I'm Rhea, kaibigan ni Jerome. Hi. Ako si Marilyn. Jerome, iba na pala yung taste mo ngayon. Dati, mahilig ka sa, alam mo na, yung mukhang unggoy. Tapos ngayon naman yung mukhang biker chick. Ano bang problema mo? Jerome, mayroong patulan. She's not worth it. Umalis na lang tayo. Sira na yung araw ko dahil kay Darlene. Ewan ko ba kung bakit ganun yung ugali ng babae yun? Parang palagi naghahanap ng away. Ano ka ba? Kulang lang sa pansin yun. Tsaka yung mga tipo niya, maraming insecurity sa sarili. Masyado naghahanap ng attention. Okay lang yun. Layo-layo niya na dun sa dating Darlene na nakilala at minahal ko noon. Parang ibang tao na siya. Si Marilyn, nagbago din ba siya? Or is she still the same girl na minahal mo nun? Ewan, wala naman na kaming communication ni Marilyn kaya hindi ko masasagot yung tanong. Pero may napansin ako kanina. Bigla ka natigilan nung nagkita kayo. Bakit? Dahil ba masaya ka nung nakita mo siya?
May naramdaman ka bang spark? Saan ba nang galing yung tanong na yan? Just asking. Bakit hindi mo masagot? Fine. Nagulat lang ako dahil dyan pala sa hotel na yan nagtatrabaho si Marilyn. Okay na? Pwede na ba tayong malis? Okay, bakit ka ba nagagalit? Nagtatanong lang ako. Halika na. Darlene, huwag ka namang gumawa ng gulo dito. Ayokong mapagalitan ako, baka mapatalsik pa ako sa trabaho eh. Masyado ka naman praning, Marilyn. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. You know what? In fact, I'm gonna do you a favor. Ano naman yun? Gusto ko mag-celebrate dito ng birthday ko. Ganun ba? But on one condition. Ano namang condition mo? Well, gusto ko na umattend ka ng party ko, pero gusto ko ikaw mag-supervise ng lahat ng gagawin. Darlene, hindi ako pwede kasi naka-leave na ako ng mga araw na yun eh. Birthday ko din kasi, kaya nag-prepare yung pamilya ko para sa akin. Sige, ganito na lang. Since ayaw mo, pwede pakitawag yung manager mo para sabihin ko sa kanya na the reason why you lost a client and I didn't book here was because ayaw mo ako pagbigyan. Gusto mo ganun na lang? Sige na, payag na ako. Perfect! See you there, honey. Oh, thank you. Mr. and Mrs. Chavez, I'm so glad you came. Please, allow me to introduce my daughter, Darlene. Hi. And her mom, Perlita. So, how are you? Baka pwedeng ikaw na lang bumati sa mga guest kasi nahihiya ako. No, dyan ka lang, Perlita. Happy birthday. Gusto kita ni pagmalaki sa mga tao. I want them to know that you are the woman I'm going to marry. Excuse me. Makikilala ko lang si George. Oh, sure. No problem. Later. Excuse me. How are you? Enjoying the party? Yeah. Okay lang ba talagang itsura ko? Maayos ba ako? Oo naman, Nay. Alam niyo ba na ang ganda-ganda niya tonight? Alam ba, ikaw, bulera ka talaga. Nagmana ka sa tatay mo. Pero totoo, maganda ka talaga. Sige, sandali lang. Anak, tatawag lang ako na maglilinis, ha? Pasensya na, hindi ko sinasadya. It's okay, guys. It's okay. Hoy, ikaw. Huwag mo pumulutin yan. Alis. Alis, 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 alis. Hoy, Marilyn, nasaan ka na ba? Pwede ba pumunta ka dito? Pakibilisan mo na. Nandiyan ka lang pala eh. Bakit? Ano ba tayo-tayo mo dyan? Ang bagal-bagal mo. Bulag ka ba? Pakiligpit. Hindi ka naman to trabaho eh. Kaya nga kita hinire, di ba? Para ikaw ang gumawa ng lahat na to. Para ikaw ang utos-utusan ko. Or baka naman gusto mo tawagin ko yung manager mo. Simple lang, isang tawag lang. Go. Katingin sila lahat. Oh, ayan pa, ayan pa. Nananadya ka ata eh. Gusto mo may makaapak niyan. Ay, linisin mo, oh. Pakilinis mo. Marilyn! Marilyn! Tumayo ka dyan. Ano? Ay, kuya, hindi po. Ayos lang po ako. Anak, wag. Masusugatan ka. Pwede po ito ng trabaho. Hindi, anak. May maglilinis na, oh. Ito na ho. Excuse me ho. Marilyn, excuse me. Kulang kasi ng silya sa taas. Gusto ko kumuha ka ng isang dosena, but wag kang hingi ng tulong sa waiters. Okay? Darlene, kasi mabigat masyado yung mga upuan. Hindi ko kayang buhatin lahat yun. Really? Well, you know what? That's not my problem. So gumawa ka ng paraan. Or else... Marilyn, anak.
happy birthday. Baka makita po tayo ni Darlene. Magalit na naman po yun eh. Mabuti pa siya na lang yung samahan niyo kasi marami po akong gagawin eh. Ngayong gabi kasi ako yung alila. Basta siya lang. Perlita, I need you inside. Come on. I'm about to make the announcement. Let's go. Sige na ho. Pumasok na po kayo sa loob kasi hinahanap na kayo ng pamilya niyo. Come, let's go. Marilyn? Sana'y muling marinig ang tinig mong nagsasabing ang minamahal mo ay ako. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank all of you for coming here tonight. This moment, this celebration will not be the same, will not be memorable kung wala kayo. But I also would like to take the chance to share with you another reason to celebrate. Gusto kong ipaalam sa inyo that Darlene's mother, Perlita, and I, we are getting married. Please, to my future wife. Sorry guys, we are saving for the kasal. Thank you so much. Thank you. Hello, manager. Kapag hindi mo nirelease si Marilyn on her birthday, ididiretso ko ito sa Department of Labor for hoarding a birthday celebrator. Knowing Darlene, malamang meron yung masamang plano para kay Marilyn. Hindi ka ba masaya? Eh, binabawi ko na naman lahat ng ninakaw mo sa akin noon. Kunin mo na lahat. Pero si Jerome, akin lang siya. Sabi ko! Sinabi mo, hindi ko mabawiin! Sinabi ko! Is that a problem? Unfortunately, sir, there is. We need to cancel your event. What? There is a gas leak in our main kitchen and we need to evacuate the hotel immediately. Ha?